Dear Dr. Love, isa po ako sa mga masusugid ninyong tagapakinig. Mula po ako sa Navotas. Marami po akong natututunan sa programang ito. Sakto sa oras, talagang nakakapagmuni-muni po ako sa mga pangaral mula sa Biblia hanggang sa mga payo sa buhay. Sumulat po ako kasi gusto ko ring maranasan na maliwanagan sa personal ko naman pong pinagdaraanan ngayon. Isa po akong breadwinner, Dr. Love. Nasa akin po ang mga magulang ko at ang mga kapatid ko. Opo, napapagod po akong madalas, pero tuloy pa rin dahil mahal ko po sila at masaya akong pagsilbihan ang pamilya ko. Kaya nga lang po 36 years old na po ako, malalaki na rin ang mga kapatid ko. Mga nagtapos na rin po sila sa pag-aaral. Siguro'y bubuo na rin ng kani-kanilang pamilya. Dahil panay-panay na rin ang pagpapakilala ng mga kapatid ko sa mga jowa nila sa aming bahay. Habang ako naman, Dr. Love, para bang hindi pa rin pinahihintulutan ng aking mga magulang at ng mga nakababatang kapatid ko na bumuo ng pamilya. Mayroon po kasi akong nililigawang babae nitong nakaraang taon lang. Alam ko pong malaki ang pag-asa ko sa kanya kasi naipakilala niya na ako sa mga magulang niya at siya rin naman ay nadala ko na rin sa amin. Yun nga lang, ang pagpapakilala ko sa kanya sa pamilya ko ang siyang naging dahilan kung bakit kami para bang nagkalabuan. Nung dinala ko po siya sa amin, halos walang pumansin sa kanya. Ang mga kapatid ko, mga nagdabog pa. Ang mga magulang ko naman ay nagsilabasan. Ramdam na ramdam niya na hindi siya welcome sa amin. Samantalang grabe po ang naging pag-aasikaso sa akin ng pamilya niya nang ako naman ang bumisita sa kanila. Dr. Love, humingi ako ng sorry sa kanya noon pero wala. Bigla na lamang siyang hindi nagparamdam. Sinubukan kong puntahan at kausapin siya sa bahay nila. Pero laging sinasabi ng pamilya niya na wala siya roon. Umalis daw. Kinausap ko tuloy ang nanay at tatay ko tungkol dito. Ipinaalam ko sa kanila na nasaktan ako sa ginawa nila sa aking nililigawan. Pero mas nasaktan ako sa naging sagot nila sa akin. Paano na lamang daw sila at ang mga kapatid ko kung biglang mag-asawa na nga ako? Ang pumasok tuloy sa isip ko, Dr. Love, para mamuhay sila ng masaya at walang pangamba, ay kailangan ko palang isakripisyo ang buhay ko. Paano naman ako kapag ang mga kapatid ko ay may kanya-kanya ng mga pamilya? Tutunganga na lang at maghihintay kung sinong mangangailangan sa akin? Ang ibig sabihin ba ay tatanda na lamang akong mag-isa? Napakalungkot po. Minsan tuloy naiisip kong makasarili ang pamilya ko. Sa kabila ng maraming mga sakripisyo ko para sa kanila, ay hindi man lang nila magawang maging masaya sa bagay na ikasasaya ko rin. Dr. Love, ayoko pong tumandang mag-isa. Kumagalang, Jeffrey.